So first time namin mag-speedboat ngayon. So gusto namin experience to. Dito lang yan sa Kasay Beach Resort! Tapos, hindi lang jet ski at speedboat ang andito. Meron ding banana boat at UFO. Grabe. So, pag dito, nakaka-refresh na nga magstay dito. Tapos, may mga ganito pang mga activities na pwedeng gawin, May. Ayan o, first time talaga natin na makasakay ang ganyan. Yes! Let's go, Sara. Excited ka? Super! Let's go, guys! Tara, Pakboy! Ayoko na, wag mo na isama yan. Agoy! Hindi na. Wala talaga akong tiwala na ka Pacboy. Wala, na bad mood na ako. Bakit? Andito si Pacboy. Agoy! Busy pa. Sana umawa ka dito. Oh. Bad mood na daw si Norme kasi andito ka. Ha? Na bad mood na kasi andito ka. Bad mood. Saya nga natin kanina. Dapat tanong mo si Rodi Ash. Masaya ba, Lodi Ash? Hindi. Ano yun, May? Ala, Norme, mukha nang hindi nag-enjoy, be. Oh, yan pala yung mukha. Hala! Si Pacboy yung driver natin! Si Pacboy! Hala, May, paano yan? Tumakas ka kanina tapos si Pacboy din pala yung driver. Hala. Oh my goodness! Ay! 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 Akala ko chill lang. Hala. Bawal na gumalaw. Paano yun? Baka bawal na din huminga, ha? Bakit kasi puro ka ganun naman? Pauwi na. Let's go! Grabe. Ay, buhay. Grabe. Ay, buhay. Agay. 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 Sige, sige. Lord, may mata. Sige, sige. Ano ba? May? 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 Malawal ka. Feeling ko, namamalik mata siya. Kala niya ako si Cherry White. Uy, nagbigay si Normie Garcia ng bulaklak pa. Boy. Parang natulala si Pacboy sa beauty mo, Maya. Ala, Ay. Ay. first time kong narinig yun sa'yo ah. Agoy, first Nagyan time. mo ko ng maganda. Ano? Ano? Grabe eh. Grabe. Kaya mo, diniligo sa dagat eh. Di naman talaga naligo yan. Di naman sumama eh. Hindi sama? Hindi! Ngayon mo lang napansin. Namiss ko siya kasi akala ko siya yung Ay, akala mo siya yung whale shark? Iba yun sa'yo ba? nahanap ka ng butanding. Ah, sinabihan ka? Oo. Tinanong. Siya na yung ano mo eh, butanding kaya di na siya sumama. Ah, yun. At least, andito ka na. Ako ba may, ako lang to. Ako lang to. Si Natoy. Na. Na. Mahal na mahal ka. Tingnan mo siya. Ay, ako si Natoy ha. Si Natoy. Na. Yung Yung- mahal na mahal ka. How nice is the sun? Bakang ano ah. Kulang ata, tapos tulog si Kaya Pacboy nga. eh. Oo. No? Talaga ako. Oh, kaya kung ano na yung sinasabi. Feeling ko, namamalik mata siya. Kala niya ako si Cherry White. Oh, boom!
Boom! Oy. Parang ganun. Parang totoo yung sinabi ni Normy ah. Agoy, boom! Wala ko ng tubig kanina sa dagat. Ano daw? Ay, hindi niya narinig. Sige, ulitin ko ha, ulitin ko. Oh. Feeling ko, namamalikmata si Pacboy. Akala niya, ako si Cherry White. Agoy! Ano yun? Ah? Ano masasabi mo doon? Wala. Balita ko may gusto ka mamit dito si Buy. Sino? Yung whale shark, ano ka ba? Ah, yung ay chat. Meron pa buko doon, may isa pa. May isa ba? Ay, talaga? Alam mo na kung sino ka. Ala, sino kaya yun? Kaya ito si Pacboy. Pero nag-enjoy ka naman doon. Nag-enjoy ako. Okay. Talagang yung whale shark eh. Ano? Lumayo, no, nakitang lumusong ako eh. Lahat Buti hindi nawala yung mga whale shark doon pag swimming mo. Grabe yung whale shark, tatlo yun eh. Nagkaripasan ng tako nun, bumaba ako ng dagat. Ano reaction ng whale shark? Ganun yung buntot eh. Anong mukha ng whale shark? Ano? Buti hindi kasi nigop. Ay, may picture ako eh. Oh, tingnan na. Kaso wala ka pala. Ay, wala. Buti hindi kasi nigop ng ano. Eh, gupin, lumayo nga sa akin. Ito ng whale shark, pag dive ko, nagputik yung dagat eh. Yawa talaga to si Pacboy. O siyang totoo ba? Ano yung totoo? Nung lumusog na si Pacboy yun sa whale shark, nagsialisan Ay, hindi lahat. na nakita eh, kasi Malis yung mga Ay, umalis, no? totoo pala Agoy. talaga sinabi ni Pacboy. Legit pala hangga. talaga. Kailan ba ako nagsinungaling sa'yo? Nung sinabi mong pupunta ka ng Davao, pero hindi pala. Oh, yun. Huwag mo sabihin, nakalimutan mo na yun. Kailan yun? Yun nga, nakalimutan mo na, wag na. Ganon yan ng mga lalaki. Ako ng Davao. Eh, Eh, nakakompleto, no? Hindi, kung gusto, may paraan. Pag ayaw, madaming dahilan. boom! nalabiliran nyo akong ticket. Oh, sige. Pag gano'n, pag-iipunan namin, pupunta ka. Siyempre. Kaya kailangan pa pala ikaw gagastos ka, Pacboy, para pumunta eh. Hindi mag-effort papunta sa'yo. Wala talaga. Ganun talaga yung mga lalaki eh. Ang mundo ngayon, baliktad na kasi. Ano yung baliktad? Oo, di ba? Oh. Kami mga lalaki, Oo. dati, kami yung bumibili ng bulaklak, Oh. ng chocolate. Oh. Baliktad na ngayon. So, ibig sabihin, gusto mo, ako bibili ng bulaklak para Siyempre sa'yo. naman, kahit nga, ipitas mo lang ako ng bulaklak, bigay mo sa akin, okay na sa akin. Anong bulaklak gusto mo? Yung puti? Yung may ribbon? Wag yun. Wag yun. Hindi pala yun. Hindi pala yun. Uy, nagbigay si Nomi kasi yan ng bulaklak ka pa. Boy. Kasi pag inaanap sa akin to ng, ng cashier Sa'yo na yan. Teka, kumuha ng bulaklak tayo. Oh. Sa'yo na yan, bigay ko sa'yo. Tago mo nga. Binigay ko yan sa'yo, dapat itago mo. Ay, di ba yung pinagalitan ako dyan? Good morning mga pangga. So, nandito tayo sa labas ng bahay natin ngayon. Nagmuni-muni at uminom ng Shipu Apo Juice. Mga pangga, until now, hindi pa nasisink in sa isip ko na meron tayong sariling bahay. Tignan niyo naman kung gaano kalaki. At sobrang blessed natin. Hindi ko talaga ma-imagine na, wow, bahay pala natin to. Grabe, sobrang laki. Yung tipo na ini-imagine mo lang before na magkaroon ng sariling bahay kahit sobrang liit, pero grabe talaga yung plano ni Lord. Ganito kaliit yung plano mo pero sobrang laki yung binigay niya na blessing para sa atin. Meron lang kayo share sa inyo mga pangga na iniinom ko every morning itong YouGlow Babe Shipu Apo. So ayan siya mga pangga, meron siyang 5 active ingredients which is yung L-carnitine, Garcinia cambogia, stevia, glutathione at saka sodium ascorbate. Ayan, yung mga ingredients ng mga pangga yung glutathione lighten sa skin natin, L-carnitine at saka yung Garcinia cambogia nakapagpatulong sa atin na mabawasan yung mga cravings natin kaya na-maintain ko yung ganitong katawan ko. Tsaka sa mga may diabetes dyan, huwag kayo mag-alala kasi stevia yung gamit nila dito. So, ayan, inumin natin mga pangga. Sarap niya mga pangga. Hindi siya masyadong matamis talaga. Ayan lang, dito lang tayo, chill-chill sa labas. Ayan lang. Hanggang lalabas yung init. Parang ang sarap ng smile mo Daming tao ngayon, nakakatuwa. Congrats nga pala kay Boss M. Tsaka sa buong Evo, yung mga Team Graffiti. Iba talaga yung suporta ng mga tao kapag sinabing Evo All-Star. Huli mo na! Bakit? Kasi talagang pagkakaguluhan to ngayon. Dulo ka muna, dulo muna. Yorme pala. Hindi na ako si Normie ngayon, si Yorme na. Oh, grabe yung mga tao, solid talaga mga pangga. Tignan nyo. Ayan o, grabe yung mga tao.
Signature ka agad. Balik talaga. Thank you. Tangga! Ako doon ka tangga! Kaya mo si Inday, baka mag-tinglax na yan. Thank you, tayo. Isa lang po. Ano? Huwag niyo muna hanapin yung wala dito, ha? Kaming available din dito, mga jacket, jersey. Meron yung lahat. Norme, Garcia, Grabe, oh, ang daming nagpapapirma ng mga poster, oh. Di na mabila sa mga kamay yung nagpapapirma, may, no? Iba yung mga taga Cebu talaga, May. May nakasulat sa kamay niya, Pangka Norme. Ay, ako, alam mo, pag ganyan, bibigyan mo na hindi ko, Anong gagawin pag may ganyan? hindi ko papabayaan na walang kapalit yan. Oh! Mamaya, abangan nyo. King Lux. Ang say King Lux, iba na naman hinahanap dito, oh. to kasi nasigpiyak. Hindi na pipirmahan yan. Bigay guys, sa kanya kung yung Norme, oh. phone. Hello. Kasi may naghahanap daw kay Norme, oh. Bago lahat, gusto ko lang pasalamatan ng bawat isa sa solid na suporta sa Evo All-Star, sa suporta sa Team Gravity. Ayan, maraming salamat po. Pero nakita kanina doon na isang babae na may nakasulat na Pangka Norme dito sa kamay. Ayun! Halika dito. Pangka Norme. Ilang taon ka bang supporters ng Norme at Inday? Matagal na, matagal. Bakit mo idol ang isang Norme? Mabait! Ang laki mong inaaway. Dahil idol mo si Normie Garcia at saka Inday Jenny, may ibibigay ako sa'yo. Yun! Helmet na to, ito yung gamit-gamit ko na helmet dito sa ride namin sa Cebu. Para sa'yo to. Kahit sobrang ulan, sobrang init pa rin yung pagtanggap nila sa atin. Alam mo, hindi pa sila tapos mapapirma kay Norme, oh. Hoy, ano yan? Hindi na masusulat. Nababaliw na tayo. Sobrang dami ang tao at sobrang solid ang suporta nila, May. Sabi ka, tumulan! Sabi, solid! Ay, pinulong nila si Norme. Ayun na. Oh, grabe. Ayun na. Grabe! Nakakabaliw. Nakakabaliw sila kahit sobrang ulan. Solid pa rin yung suporta. Congrats, boss. Ako next! Magkasal na kayo. Grabe, ikaw talaga nakakatch, oh. Pangatlong branch natin. Next week, mag-opening na tayo sa pangatlong branch natin. Kakasal ka na. Mamay, may gift ako sa'yo. Bakit? May! Bakit ang laki naman ang gastos mo? Ang ganda, May. Ha? Dinuta, uy. 111,940. May anak ko, girlfriend na maganda, sexy, tapos mabait pa. Tapos minamahal pa ako ng sobra. Grabe talaga yung mamay ko, oh. Ayan, nagtatampo si Inday Jenny dahil wala akong gift. Paano ako magbibili ng gift? Sobrang busy ko dito sa bahay. Excuses. No? Pag Hala. gusto, may paraan. Pag ayaw, may dahilan. Grabe ka naman. Sabi ko naman sa'yo, di ba, labas ako ngayon, tas ayaw mo. Bawal na nga. Ngayon na yung birthday, ngayon ka bibili. Dapat kung gusto mo talaga, dapat mga 1 week before, Hulo, nakapag-decide ka na. May, kung alam mo lang kung gaano ako ka-busy. Sabihin mo, mamaya ka lang sa akin. Ayoko niyan, kaya ako'y maluya. Sorry na. Sorry. Bawi na ako mamaya. Ayun na. Hindi! Ay, wala. Wala! Hoy, mga ano sila. Iba yung iniisip nila. Sabi ko, mamaya kasi bibili ako. Katabi na lang ako dito sa kanila mamaya. Hala, iba yun. Huy,
Wala talaga sa isip ko yung iniisip nila. Binyagan mo agad. Hindi ah. Wala. Hindi, good girl man ako. Hindi. Mukha ng good girl. Ha? Paano yung mukha? Dagway Sorry na. Ngayon nga, alis na ako. Mag-ready ka na daw, te. Para mamaya. Sige na, may. Wala, pahinga lang. Tug na dito. Sige na, may, please. Dili na gani no. Wala ka karon disting yawa. Lagalit na. Diba, pag gusto niya tino, nagbili na dapat siya. May, alam mo kung gano'n ka busy, May. Alam mo naman, focus talaga ako dito. Ay, kala ko focus talaga. Tulog na tayo. Wala na. Sige, wag na. Hindi na ako mag-gift. Hindi na ako mag-gift. Ayun na si Gift Boy. Ako nakikitagaso sa balay. Palit-palit pa ka. Gadangag ka. So, ayun na nga mga pangga. Nagtatampo si Inday Jenny kasi wala daw akong regalo sa kanya. So, ngayon, dito sa bakuran namin, may flower dito, oh. Ito na lang yung ibibigay ko sa kanya. Yan. Tignan natin kung ano yung magiging reaction niya. May! May! Happy anniversary! Ang sana. Flower! Buisit. Hello! Di mo na-appreciate? Thank you, Mai. I'm so happy. Sige, tulog ka na. Thank you. Itatago ko to. I-frame ko. Don't worry. Happy ka? Happy Sige, nga. sige na, tulog ka na. Tulog na sa ko eh. Dali, tapos. Parang hindi ko naman masaya. Masaya sa nga. gift ko. Ang sana yung mag-ambak-ambak pa ko sa kalipay. Feeling ko di ka masaya. Masaya nga. Mamay, may gift ako sa'yo. Open mo muna. Oh, Oh. may gift ka, legit. Oo nga. Oh, unang bumungad sa aking resibo. Uy, bakit yan? Bakit may resibo? Ano bakit? ba, May? Bakit ang laki naman ng gastos mo? Ha? Bakit ang laking halaga naman ito? Mamay Buksan mo muna. naman. Buksan mo muna. Grabe. Bakit? Sobrang mahal naman ang nagastos mo. Ha? 111,000? Ano yun? Ano yun? Hindi, walang katumbas na halaga yung pagmamahal ko sa'yo, May. Buksan mo muna. Buksan mo muna. Buksan mo muna. Kala mo wala akong regalo, ha? Buksan mo na yung gift ko. Ah! Wow! Ang ganda, May! Ha? Dinuta, oy! Ha? Ang ganda! Ala! Kompleto, sing-sing, flower, tsaka sa music! Ah. Ay, sutin ko na! Grabe, May! Ang mahal! Ay mo naman, na mahal kita. Thank you! Kahit gaano ka mahal, basta para sa'yo. Thank you, Walang katumbas na pera yung pagmamahal ko, Mamay. Ang ganda! May, nice ka ayo! Di ba? Sing-sing, oh. Parang yung sa Unique chandelier. yan, unique. No, saan to malagay? Yan talaga yan. Wow! Ang ganda! Thank you kayo, May. Nice kayo mong gift sa ko, Gusto mo? Nagustuhan Gustuhan mo? ko. Tignan nyo naman yan, oh. Yung total na nabayaran ni Norme sa gift niya sa atin. Tignan nyo. Yan, oh. 111,940 pesos. Ano yun? Sobrang mahal. Thank you. Grabe naman yung gift mo, mamay. Love you. Masaya ka? May anak ko, girlfriend na maganda, sexy, tapos mabait pa. Tapos minamahal pa ako ng sobra. Grabe talaga yung mamay ko, oh. Love you, Mai. Happy birthday. Happy anniversary. Happy anniversary, mamay. Grabe, nakakalungkot mga pangga. Pati ba naman dito sa store natin sa Panabo, iniwan din tayo ng mga tao na nagtatrabaho dito. Kaya naman kami na yung magpapatuloy na mag-renovate dito. Ayun! Ang galing at ang sipag talaga ni Norme. Oh, pagkatapos magpintura sa bahay, dito na naman sa store.
Kasi alam nyo, ngayong araw na to ay September 25. At alam nyo ba, dapat ay September 8 nag-opening na tayo dito. Kaso nga lang, Iniwan naman tayo! iniwan na naman tayo. Yung tao na inasahan natin dito na mag-renovate at magtapos talaga sa lahat ng kakailanganin kasi nabigay na tayo ng budget, tapos nagbigay na din tayo ng bayad. So ngayon, puspusan yung pagpipintura dito kasama yung mga kasama natin at mga tao natin para sana makapag-opening na talaga tayo sa September 28. Yes! So ito na lang yung kulang. May papasilip ko muna doon sa studio. Kasi dito sa kabila, photography studio din dito. At halos kompleto na din naman. Tignan nyo naman. Okay na dito yung mga sofa na binili natin sa mall nung nakaraang araw. Yung cashier natin. Tapos dito, isang room ng studio. Ayan, almost set na talaga. Dito sa kabila, almost done na din. Parang mga logo na lang talaga yung mga kulang dito. So, yun. Halos tapos naman na that time ng pagpintura dito. Kaso nga lang, yung nagbigay tayo ng budget sa electric para sana mapalitan yung mga ganito. Yung ginawa is pininturahan lang para magmukhang bago. So hindi kasi natin masyadong na-monitor dito since nagtiwala talaga tayo ng 100% sa tao na binigyan natin ng budget dito. Sa ngayon lang is binabahagi namin kung ano talaga yung totoong nangyari dito na iniwan tayo kahit nagbayad naman tayo. Punta kayo dito sa September 28 pag nag-opening yung Team Labels Private Store tsaka yung Hindi Photography Studio dito sa Panado City. Harap lang siya ng warehouse. Harap lang siya ng warehouse dito sa Panabo. Ay, sa wakas, ito na lang talaga yung kulang. Grabe talaga to sila. Sila talaga yung palaging andito para mag-update sa atin ano mga nangyayari dito. Inasahan natin na makapag-opening tayo in September 8. Tapos wala. So, yun. Yes, sa panahon ngayon, sobrang hirap na makatibala mga Oo. Siguro, naging sobrang Kampante. pante lang tayo sa mga tao. No. Pero sana kung may magtitiwalang tao sa inyo, sana hindi nyo yun sasayangin. Kasi hindi nyo alam, in the next month or years, malaking project or ano man na kayo yung kunin, di ba? Di natin alam. Pero dito, hindi pa tayo makapag-display ng mga helmet since ito nga, sobrang baho talaga. Para kaming mga dito ngayon. Grabe talaga yung ginawa dito sa amin mga pangga. Nakakalungkot talaga. Kasi nagbigay kami ng 50k para sa renovate, 30k naman sa pintura, tapos 26k para sa electric. Take note mga pangga, sa mga gamit pa lang yan ha, di pa kasali yung labor. Kita nyo naman mga pangga na hindi pa talaga tapos dito. Nakakapanglumo talaga kasi iniwan tayo na ganito yung sitwasyon dito. Pero kahit ganun yung ginawa sa atin mga pangga, gumawa tayo ng paraan para masolusyonan to dito. Hindi naman kasi pwede mga pangga na iniwan na nga tayo dito, tapos pababayaan pa natin. At alam niyo ba mga pangga, yung nang iwan sa atin dun sa bahay na gumagawa ng modular, sila din yung inaasahan natin dito sa store natin. Kaso yun nga mga pangga, iniwan nila tayo dun sa bahay tsaka dito sa store natin. Pero wala na tayong magagawa mga pangga, andyan na yan. Panahon na lang talaga bahala sa kanila. Ang dami nga nagme-message sa akin mga pangga. Yung tao na nang iwan sa amin, madami na din palang nabiktima. Tumatanggap ng madaming project tapos iiwan na lang bigla. Pero syempre mga pangga, focus na lang talaga tayo sa positive side. Hindi naman kasi pwede na ubusin natin yung energy natin sa mga tao na yun. Basta tayo, abante sa mga goal natin sa buhay. Anong nangyayari? Problema, hulog ka ng buwan, maliki, nana. Oh my God. Anong nahulog dyan? Yung floor. Pinaayos namin to. Tapos ngayon, mabilis lang pala siya pag nabagsakan siya ng mabigat. Tatanggal agad. Bayan may, problema na naman. Gaano kanipis yung nilagay dito na semento? Bakit palagi na lang tayong ginaganito ng mga tao? Sabi nila may baka ikaw talaga problema. Ang problema ko, binabayaran naman sila ng sakto Natapos, daming palpak. Grabe. Lapit na matapos, ganito pa. Doble yung stress namin ngayon. Ay nako, paulit-ulit na lang. Grabe mga pangga. Grabe yung stress na dala namin sa pagpapagawa ng bahay. Ay, huwag ka na umiyak mamay.
Lapit na matapos, ganito pa. Doble yung stress namin ngayon. Dahil may pinapagawa din kaming store, mga branch namin sa Panabo. Natanggong din. Supposedly, September 8, mag-opening doon. Ano na ngayon? September 5 na bukas. Hindi pa tapos pagpintura. Hindi pa tapos yung mga cashier na pinapagawa natin. Pati dito sa bahay, yung modular natin, wala din. Nakakainis, nakaka-overthink kasi yung feeling na chat ka ng chat, update ka ng update, pero hindi ka nire-replyan, sinisin ka lang. Sinong din na magagalit doon? Kapag bayad na din kami, may Halos kunting kulang na lang, halos full na din. Tapos ngayon, Kasi yung nagtiwala kami sa tao. ilang weeks na namin siyang kinokontak. Nagre-reply pa naman siya, Pero okay, ma'am, sinasabi ganun lang. namin na matatapos ba ngayon? Sabi niya, tatapusin ngayon yung deadline, dapat raw, pero hindi tutup pa rin, tapos extend ng extend. Yun yung nakakainis. Tapos sa ngayon, hindi na nagre-reply ng maayos. Tinatawagan, hindi na sumasagot. Hindi namin alam mga panggap. Hay. Blessing na lang. Goods pag nakahanap ka ng tao na may care sa may-ari ba. Ganda pa naman sana ng bahay natin, oh. Mamay, bakit ganito? Palagi na lang tayo niiwan sa ere ng mga tao na pinagkakatiwalaan natin. Palagi na lang talaga ganito mga pangga. Kung sino pa yung mga taong pinagkakatiwalaan namin, sila pa yung... Ay, nako. Doble, triple yung nagiging gastos namin. Tapos sa huli, kami na naman yung magiging masama. Mga pangga, hindi na namin alam yung gagawin namin sa mga taong ganito. Hindi namin alam kung anong kulang. Siyempre, before ma-push yung trabaho, pinag-uusapan yung price. Nag-meet halfway, okay na. Tapos, bakit di ginagawa yung trabaho? Siguro, malaking lesson na talaga yung ganito sa amin, mga pangga, yung mga nangyari sa amin. Kasi nga, yun, full payment. Hindi naman full talaga na nabayaran natin. Pero halos. Halos full. Yung nabayad namin parang hindi pa ganun yung galaw. Gusto kong magwala pero wala eh. Wala pa rin naman magagawa yung magwawala tayo. 321,000. Pwede ka to 250,000. Yun na yung pagtawad mo. Akala ko ba magaling ka tumawad? Hindi eh. Hindi na kayo. Hindi Sa'yo lang akong Oy. Baka mag-iba pa ba? Grabe, yung lahat ng nagastos natin ngayong araw na to para sa solar lang natin sa bahay ay 455,000. At yan yung muka ng masaya dahil may solar pero malungkot dahil malaki yung nabayaran. Alright mga pangga, so ngayon ay bibili na tayo ng solar, mga kakailanganin para maikabit sa bahay natin yung solar. So excited na ako kasi ito talaga yung matagal kong pangarap na magka-solar talaga para mas tipid sa kuryente tayo. So let's go! Let's go! Ano siyang quotation? 321,000. Pwede ka to 250,000. What? Magkaayo ka. Sobra na. Mine, kung 250 gusto mo, wag ka na lang magpa-solar. Magkano pala budget mo? Ano lang, 250 lang. Baka pwede ba? Huwag kang maingay. Baka pwede mag-ano ba? Pwede pala yung... 321. Pwede na to 250,000 ma'am na? Ma'am? 320. Oh, magkano yung na-discount mo? Sabi niya. 1,500. 1,500. Ma'am, 250 na lang ma'am, please. Free delivery naman po na. Free delivery na daw. Ako na lang magkuha ma'am. Basta 250,000 na lang ma'am. Please. Humihingi ng tawad si Norme. Baka ano yung kasalanan niya sa'yo? Kasi sabi niya, patawad daw. Ano yung kasalanan mo sa kanya? Wala. Sarado natin 300. 300. Sabi ni ma'am, ako yung papabayarin mo. Tawad mo, akala ko ba magaling ka tumawad? Hindi eh. Hindi na kayo. Hindi Sa'yo lang akong magaling eh. Tawad. hindi mo nahingi ng tawad si ma'am. Wala pala to si Norme kiss. Yan mo no, at least meron na andyan. Naka-discount ka ng naman 1,000. tayo. O, ng 1,560 ah. Panggas na yun. Panggas na yun. Full tank. Wow, grabe. Ganito daw kalaki yung battery natin sa solar. Laki no? 300 mama. Ay, out and ngayon lang na ano ba, na-appreciate yung mga ganong discount no pag sagad na sa gasto sa bahay no. O, te. Dati gastador.
Ngayon, papagawa ng bahay, tipid na. Ano yan, tututukan mo na lang? Oy, Baka mag-iba pa ba? kahit ilang oras ka magtutok dyan, hindi yan mag-iiba na. Ano? Change, 220 na lang. Nabiliktad. 220. Ang 320 naging 220. Di ba ikaw yung nagbayad? Bakit mas parang lugi pa yung mukha na yun? May ad, 125,000. Para sa solar natin. Grabe, yung lahat ng nagastos natin ngayong araw na to para sa solar lang natin sa bahay ay 455,000. At may, hindi pa kasali yung ibang mga wirings doon. Yes. So mamaya malalaman talaga natin kung magkano total lahat. Alright, so ito yung binayaran natin ng 125,000 pesos. Yes, ito yung inverter. Grabe, lalaki no? So, yung mangyayari, May, yung pantry sana natin sa loob ng bahay ay magiging storage na siya para sa solar natin. Kasi sobrang lalaki pala nila, May. Battery pa lang tsaka inverter, sobrang laki na. Kaya yung mga pagkain sana, battery yung ilalagay. Pero kahit may ano na tayo, may solar na tayo, syempre kailangan din talaga natin magtipid. Hindi porket may solar na tayo, papabayat na lang tayo sa mga kuryente natin ba? Wag naman ganun. Kailangan maging responsable din tayo sa mga bagay-bagay. Ayan. Minumuto na ko ng pera ko. Si Norbay talaga yung nagpo-push ba na mag-solar. Tapos ngayon na nakagastos na kami. Ganito na yung muka. Duyan na. Oy, pero Kasi kahit may ganyan, mukha ko sobrang saya kumain. O paano yung masaya na malungkot? Masaya kasi may solar. Tapos... Malungkot kasi malaki babayaran. Oh, Pero okay lang Paano yan. yung mukha na yun? Ayan yan. Dapat nakasmile teeth. Yan yung mukha ng masaya dahil may solar pero malungkot dahil malaki yung nabayaran. Yan yung mukha na yun. Oh. Uy, thankful, syempre, blessing yan eh. Yan yung ano, parang rason ba kung bakit kailangan pa natin magsikap. Oo. Kasi naubos yung pera. Friends natin mga pangga, may pintura siya pero ipapaulit namin siya mga pangga. Yung range hood natin, sobrang taas. Kailangan ibaba. Ayan, ako yung pinakamatangkad dito sa bahay na to pero hindi ko din abot. Walk-in closet natin, hindi din pa tapos. Ayan, naiwanan tayo. Hay, nako talaga. Hi mga panggaso, andito tayo ngayon sa labas ng bahay natin. At kitang-kita nyo naman, malapit na talaga siyang matapos. Ang dami nagtatanong sa comment section na bakit sinasabi ko na malapit nang matapos, eh parang tapos na yung bahay natin. Sa totoo lang mga pangga, ang dami pa talagang kulang dito sa bahay natin. Since nagka-problema tayo dito, parang hinabol lang talaga natin yung blessing natin dito nung September 18. Pero kung nakikita nyo dito sa labas, tignan nyo naman mga pangga, okay na siya. Pero sa loob, madami pa talagang kulang. Dito sa mga fence natin, kulang pa ng retouch. Dito sa loob naman, kulang pa yung landscape natin. Saka inayos din yung fence natin dito. Tapos dito sa buong bahay, dito sa labas natin, ay di pa talaga na-retouch yung mga kailangan pinturahan. Tignan nyo naman kitang-kita nyo naman mga pangga, hindi pa talaga siya as in tapos talaga. Pero sana soon mga pangga, maging okay na dito. Diyan, di ba may plano ka din na tambayanan dyan? Dito tambayanan din. So, depende pa. Tapos yung fence natin mga pangga, may pintura siya, pero ipapaulit namin siya mga pangga since hindi naayos yung pag-skin coat dito sa ating, sa ating fence. Then, dito sa loob, may mga part dito sa loob mga pangga na hindi din na pinturahan pa. Like dito, may part na hindi na pinturahan, may aayusin pa. Tapos yung cabinets natin, hindi din tapos. Yung range hood natin, sobrang taas. Kailangan ibaba, hindi ko abot. Ayan, ako yung pinakamatangkad dito sa bahay na to, pero hindi ko din abot. Hindi ko pa rin abot yan. Tapos dito, wala pang pintuan. Cabinets natin dito, may mga kulang din. Yung CR natin dito, ayan, wala pa yung mga gamit talaga. Cabinet at saka yung washing machine. Ayan. Flex ko lang yung dining table namin. Sobrang angas at napakaganda, solid. Pero yung cover niya, pang cover sa notebook. Okay lang yan. Pero, ano to? Alamin nyo kung anong nang kahit to. Comment nyo na, baka may idea kayo. Siyempre sa mga bawat kwarto din, hindi pa din tapos yung mga cabinets.
So, dito tayo sa taas ba? Dito naman sa second floor mga pangga, may ayusin din, yung mga pintura, pinakita nyo naman. Ay, hindi kasi talaga klaro ko sa video lang. Kahit nga nung mga followers natin na pumunta dito para bumisita sa atin, sinasabi nila na pag nasa personal ka, masasabi mo talagang, ay, kaya pala talaga naramdaman nila yun. Kaya pala talaga nasaktan sila at nanghihinayang sila at umiiyak sila dahil yun nga, na makikita mo talaga sa personal kung ano yung kakulangan talaga dito. Ito oh, hindi na retouch pero hindi klaro sa video. May mga part kasi dito na napinturahan siya pero parang yung pagpintura niya parang may puti-puti pa talaga. Puti pa, yan. Madumi pa. Hindi pa talaga, di siya klaro sa video, no? Oo. Pero okay lang yan. Ate, ang ganda ng release natin, oh. Kasi itong nasa taas na railings natin ay ibang kahoy din naman siya. Dao. Dao. Hardwood Dao yan pa siya. rin. Hardwood din siya. So, dito naman mga pangga, may design to dito, kaso hindi din siya tapos. Meron din dito. Sa CR din natin. CR din. Ayan, sa Pero CR parang din natin. makalat to dito ngayon. Ayan, wala pa yan siya. Oo. Makalat pa din kasi wala pang lagayan. Ayan, meron ding i-design dyan. Lahat ng kwarto, wala pang cabinets na maayos. Wala pa, hindi pa naayos. Pati dito sa walk-in closet natin. Hindi din pa tapos. Ayan, naiwanan tayo. Hay, nako talaga. Wala pang mga doors. So, hindi pa ayan. talaga namin malipat yung mga gamit namin. At sobrang nahihirapan kami sa pabalik-balik doon sa tinitirhan namin dati. Kasi hindi nga namin madala yung mga gamit namin dito. So, okay lang. At least, andito na to. Tatapusin na lang natin. Oo, mamay. I-solve natin yung problema na to. Ang daming nagko-comment na gusto na mag-house tour tayo. Pero kahit gustuhin man namin, hindi namin magagawa kasi nga hindi pa talaga tapos yung buong bahay natin. Hayaan nyo soon, di ba? Pag Yes. parang confident na kami na, ay, okay na to. Yes. Masaya na kami. Oo. Kasi satisfied na kami. Yes. Pero as of now kasi sobrang madaming kulang pero konti-konti lang siya pero kung iisipin mo nakaka-stress din talaga. Yes, Kaya totoo. paunti-unti lang talaga yung ano namin. Parang napapadoble-doble nga yung gastos namin Yes. pero okay lang din. Tingnan nyo naman dito, hindi talaga siya halata sa video pero yung pagpintura may white talaga siya na part na parang manipis ang pagkalagay. Di nga namin alam kung ano ba yung desisyon namin dito. Papapinturahan ba namin ulit or hayaan na lang muna namin? Pinturahan na. Hee! So, Kaya ayan. dito papalitan din namin to soon Oh, kasi tingnan naman sobrang pagkalagay, dumi. oh. Nagasgas na talaga siya. Yung ano natin, sobrang ganda. Hardwood din. Smart lock din. So, nandito na lang muna yung video natin mga pangga. Sana abangan nyo pa ng mga video namin tungkol dito sa update sa ating bahay soon. So, yun lang. Gusto ko lang din magpasalamat sa lahat na sumusuporta sa amin ni Inday Jenny. Until now, kahit anong mga nangyari, andito pa rin. Tapos, thank you din dahil isa din kayo sa naging part kung bakit naabot namin yung pangarap namin na magpatayo ng isang malaking bahay. Ayun. So, yun lang. Thank you so much mga pangga. Kita-kits sa next video. Ilalagyan na nga nila ng marble ang modular na kusina natin. Grabe kung nakita nyo last vlog natin. Sobrang mahal din ang bili natin dito. Pero wala talaga tayong ibang magagawa kundi umutong guys. Para matapos tong bahay natin. Sa nakikita nyo dito sa video, halos tapos na nilang ma-fix tong kusina natin. Mga drawer at mga pinto na lang talaga yung kulang. Maganda ditong marble na napili natin kasi sabi nila, kaya daw mahal to dahil pag nababasa, hindi daw ito nag-a-absorb ng tubig. At mas okay yon para hindi madaling masira or less maintenance yung kusina natin. Kaya kung napagastos man tayo ng malaki, okay lang din kasi pang matagalan din ito mga binili natin na gamit. Yun nga yung sinasabi nila na invest now and enjoy later. Uy, wow! Wow! Andito na naman. Meron ng ano yan, marble. Oh, marble. Naikabit na yung marble sa ating Lutuan. Tabletop. Oh, diba? Nasa shock-shock na lang kami dito sa mga nangyayari ba? Kasi dami din kaming inaasikaso eh. Oo. At yan, malapit na ngang ma-fix tong modular natin dito sa kitchen. No, May, excited ka na magluto dito, May? Konting stress na lang. Konting stress na lang. Tapos na din yung bahay natin. Ayun.
Pinailaw na nga, oh. Wow. Medyo challenging talaga dito sa pagpagawa ng bahay since halos nagsabay-sabay na yung mga nagtatrabaho sa iba't ibang part dito sa bahay natin. Kaso nga lang kailangan talaga nating gawin kasi may hinahabol tayo na araw. Nung panahon nga na nagsabay-sabay na yung mga tao sa pagtatrabaho dito sa bahay, doon namin mas naramdaman yung expenses. Basta after talaga nitong pagpagawa ng bahay, ginamos na lang tayo mga 2 months ba? Charo, hindi tayo magka-kidney stone nito. Dito nga ay nilalagay na din nila ang marble para dito sa hugasan natin. Syempre, dapat talaga matchi-matchi yan, oy, para magandang tignan. Sinulit na talaga namin yung mga gamit para dito sa bahay. Yung wala na talaga pag-aalanganin ba? Baka kasi sa susunod na buwan, mag-iba yung mind namin na sana ito na lang yung ginamit natin. Hindi, mapapadoble yung gastos natin. Kaya masakit man sa bulsa, okay lang din. At least, one time lang to. Aanin pa ba namin yung 2 bahay, oy? 2 lang naman talaga kami ni Norme. At kung magkaanak man kami, hindi pa natin alam kailan yun. Siguro mag-iipon pa tayo para mangyari yun. Basta as of now, ang priority namin ay yung isa't isa at ang mga future na plano namin. Gusto muna namin mag-enjoy, oy. Kahit medyo matured na kami, nasa isip pa rin natin yung mga gala. Hindi talaga mawawala yun. Kasi pag matanda na tayo, mahihirapan na tayo gumala kasi masakit na yung mga tuhod natin. Paano yun? Sabi nga ni Norme, matapos lang talaga tong bahay, gagala talaga ako. As of now kasi na malapit na siyang matapos ay hindi na talaga siyang pwedeng iwan-iwan lang. May nakapagtanong nga sa comment section kung bakit itong kulay na to ang napili natin sa modular. Yung color na theme kasi natin dito sa bahay ay parang may kahoy na modern. At sa tingin namin, ito yung pinakabagay para sa amin, sa bahay namin at sa personality namin. Ito nga pala ang perspective natin dito sa kusina natin. Sobrang ganda, di ba? Kaya naman sobrang excited din kami na matapos to dito at makapagluto-luto na tayo. Kasi as of now, medyo makalat pa talaga siyang tignan, pero for sure naman, pag na-finalize na to at nalinisan na, sobrang ganda na nitong tignan. Lalo na pag nalagay na natin yung mga appliances natin para dito sa kusina. Kayo, excited na din ba kayo? Comment naman. Saya! May malaki na kaming TV! Wala, totoo pala yung sinabi ni Inday. Sabi ko nga sa'yo, parang may mouse, di ba? Open Netflix. Netflix na! Mga bangga, excited ako i-open tong 50 inches natin na TV para dito sa bahay natin! Hindi pa tapos yung bahay, pero halos kompleto na yung mga gamit natin. Yes, so yung TV natin mga pangga, yung brand nito is Harry TV. At ang kagandahan pa, may ano na, bracket na, lagayan na ng TV talaga. Ang saya! May malaki na kaming TV! Yan, susubukan natin to, i-open natin tong TV na to ngayon. Wow! Woo! Oh my goodness, oh! Itong Harry TV, pag, di ba, yung ibang remote, pag may harang, hindi yan magpupush through. Kailangan mo talagang itutok para taasan yung volume or maglipat ka ng channel. Dito, kahit merong nakaharang pa dyan or kahit andun ka sa labas, Di ako naniniwala. Ay, O, subukan natin mamaya kung totoo yan sinasabi mo. uy! Wow! Ang laki ng TV natin, guys! Tignan mo, dito lang pang ganun-ganun lang siya. Wala, totoo pala yung sinabi ni Inday. Wala! Oh, legit na legit! Legit nga! Parang may mouse. Sabi ko nga sa'yo, parang may mouse, di ba? WPC, dito tayo sa likod ni Norme. Hala, tignan nyo. Nakaharang yung remote. Tapos, ayan nagko-control pa rin sa TV. Kung saan, ang galing na remote! Sabi daw mga pangga, voice command daw to. Kausapin mo. Ito? Oh! sasabihin ko? Open Netflix. Ano sasabihin ko? Open Netflix. Open Netflix. Voice is not recognized. Oh! Try again. Hindi nga recognize yung voice mo. Open Netflix. Voice is not recognized. Okay lang, at least, di ba? Sumasagot siya. Hindi talaga to, kasi Bisaya tayo. Hindi din yan tulad ng iba. Kasi pag i-click mo lang dyan yung zero,
mabilis mo na makikita yung apps na hinahanap mo. Oh? Oh, sige, subukan mo nga. Sige nga. Long press mo yung 0. Gi. Oh, ayun na. Diyan mo i-add yung mga apps na gusto mo. Parang shortcut siya, Oh, ganon. ang galing. Diba? Mag-add daw tayo dito sa number 1. Oh, yun, Netflix, yung pinakauna Ah, dyan. galing! Oh, pangalawa. YouTube. Tapos may, gusto mo agad pumunta ng Netflix. Oh. Di ba, 1 yung nilagay mo doon? Oh. Ilong press mo yung 1, tignan mo. Ilong Sige press nga. mo nga. Ilong press mo. Netflix na! Galing! Diba? Ganun lang. Oh, ang galing Kailangan mo lang alalahanin kung anong number mo sa NetApp, yung mga apps, automatic na yan. Makikitang-kita naman na malinaw yung screen kasi naka 4K HDR na yan. Yan nga, tignan nyo naman, oh. Tignan mo naman. Tapos may, subukan mo nga mag-YouTube. Tignan natin kung gaano kaganda yung sound niya. Ay! Lah, Lo, pwede kang di mag-speaker. Dito sa Hari TV, pwede din natin i-adjust yung sound. Pwede standard, cinema, clear voice, at ayan, depende sa gusto mo. Parang ayaw mo nang bitawan yung remote. Pwede mong i-adjust yung brightness ito. Gusto mong adjustin yung color? Oh? Magdedepende sa kung ano yung gusto mo na makita sa mga mata mo. Wow, ang galing. Pwede mo din i-reset kung if ever may na-adjust ka tapos gusto mong ibalik, pwede. Di ba, malakas na yung mismong speaker ng TV? Oo. May sasabihin ako sa'yo. Ano yun? Pwede mo din niyang i-connect sa speaker na may wire. At isa pa, pwede ding i-connect mo sa headphone, mga ganun. Legit? Tapos, pwede ding i-bluetooth. O, di ba, gusto mo? galing. Malaki yung TV mo. Tapos, gusto mo ikaw lang yung nakakarinig. Pwede mong gawin Solong-solo. yun. Solong-solo mo, May. Ganun Galing, no? ka-advance yung Hari TV, May. Ang ganda, di ba? Super. No? Mamamangha ka sa mga bagong features niya, no? Nice. Tapos, napaka-high-tech talaga. Oo, na-excite na ako sa may TV natin. Oo. Lalo na pag natapos yung bahay natin kasi yung pagtingin natin ng TV, mas madali na. Ah! Kahit may nakaganito lang tong TV, yung remote natin, okay lang kasi connected pa rin Oh, sa sige nga. TV. Sige nga. Oh! Nakabaliktad na yan na, pero gumagana pa rin doon sa screen, oh. Masasabi ko talaga na ang Hari TV ay yung pinakaswak sa ngayon na panahon kasi pwede siya sa mga bata, pwede sa mga matatanda na kasi 'di ba? Tayo parang takot tayo humawak ng remote kasi hindi natin alam kung paano siya inoperate. Tapos dito sa Hari TV, mas pinasimple nila, no? Ang galing lang. Galing, no? Approve na approve ka. Approve na approve! May, robot ka ba? Ha? Simula umaga 7 a.m. hanggang oras? 7:31. Andito ka pa rin sa bahay. Mamaya, sa sobrang pagod mo, hindi ka na makatoothbrush. Tapos, hindi na rin maghihila mo sa sobrang tamad na, sa sobrang pagod. Ano yon? Tapos sa labas, nagpala-pala pa kanina. Ano yun? Robot ata to eh. May lahing robot ka ba, Norby? Grabe guys, it's 7:30 in the evening. At hindi pa umuuwi si Norme. Tara, akyatin natin si Norme. Saang lupalop ba yun siya napadpad? May! Uwi na kasi kain na. Tapos na ako magluto. Ano, maya na? Uy! Ano ba yan? Sobrang gabi na. Nagtatrabaho ka pa rin. May! Robot ka ba? Ha? Simula umaga 7 a.m. hanggang oras? 7:31. Andito ka pa rin sa bahay? Parang gusto mo nang dito ka na lang matulog ba? Ano to? Anong ibig sabihin nito, Norme? Anong wala? Gusto ko lang tapusin. Wala. Meron. Pawis na pawis ka na, oh. Yung sinus mo. Sobrang alikabok dito. Mukha mo, oh. Kunti ka lang to. Konti ihapon. Kanina sobrang kalat dito. Tapos sabihin mo, konti lang to. Yan. Ano yun? Malis lang ako saglit para magluto. Tapos ito naman pinaggagawa mo. Ano ba yan, Norme? Oy? Ayan, tapusin mo na. Ay, nako. Hindi kasi ako makatulog pag Pag ano? Yung mga ganito. Di ka makatulog kasi gusto mo na dito matulog. Hindi ah. Asu! Hindi. Asu! Kasi gusto ko din sulitin yung araw.
Ah, Kasi yung pagod, may... oh. isang pahinga lang yun. Isang pahinga lang yung pagod. Grabe ka naman sa isang pahinga. Tingnan mo naman, oh, ang ganda na dito, oh, kasi may strip lights na. Tapos na? Ito, tingnan mo. Ano ba? Saan ba yung switch dito? May pahinga naman, kahit ano lang, 1 day lang. Ano ba yan? Alam mo, sa susunod na araw, pupunta tayong Cebu. Tapos wala tayong magandang pahinga. Paano tayo makaka-meet ng mga followers doon? Sasabihin, sobrang haggard naman ni Normie Garcia. Wala. Pinagod dito sa bahay. May, Oh. yung nakakapagtaka, Oh. na-haggard ka na, wala kang ginagawa. Ay, sus! At least, may nakita nila ako, ay haggard pala si Normie sa personal. At least, alam nila na sobrang pagod natin sa pag-aayos. Sus! sa bahay. Parang iba na talaga yung mindset mo ngayon. Sobrang matured ka na kasi matanda ka na. Tapos pagkatapos nito, mamaya, sa sobrang pagod mo, hindi ka na makatoothbrush. Oh, hindi ka na magtutoothbrush. Ala, ano to? Tapos, tapos, hindi na rin maghihila mo sa sobrang tamad na, sa sobrang pagod. Ano yun? Wala nang ligo-ligo. Ay, sus! Wala nang toothbrush. Isang liguan lang yun, mawawala yan. Ay, nako! Pero rules is rules, ha. Pag andito na tayo sa bahay, ha, may heater naman, di ba? O, pwede na yun. Mag-toothbrush ka talaga kasi malapit na yung CR dito. Doon kasi sobrang layo. May, Oh. sobrang maarte ka sa katawan mo. Oh. Hindi ka mamatay. Grabe naman yun. Toothbrush ka din, di magabok yung ipin mo. Tingnan mo sa akin, wala akong toothbrush. Ah, matigas. Sobrang, Ah! yung ipin ko. Jamming nito si Norme, oh. Tamad ka lang talaga, kaya ganyan. Yun. Tamad ka lang. Oh, lapit na talaga matapos, oh. Galing second floor, bumaba first floor, tapos ngayon second floor na naman. Tapusin mo na lahat, pati sa labas. Tapos sa labas, nagpala-pala pa kanina. Ano yun? Grabe talaga to si Norme ba? Alis ka dyan. Wala nang pahinga. Robot ata to eh. May lahing robot ka ba, Norme? Oh, sobrang bigat pa yung kinakarga niya ngayon. Sa mga nakakaalam ng material na to, alam nyo talaga na sobrang bigat nito. Ala, tapos siya lang mag-isa nagbuhat. Ala, yan oh, may fix pa nga dyan oh. Vacuum ko tulog ngayon. I-vacuum. Paano yung, ha? Yung mga gilid-gilid, vacuum ko. Paano yung niluto kung maging malamig na yun? Nandito ka na? Iasa mo to sa ibang tao, mas matatagalan talaga, no? Yun yung nasa mindset mo, di ba? Para ano ba, ma-target natin yung date na gusto natin. Yung mindset ko kasi man, kung kaya kong gawin, when ako gagawa. Oh, di ba? Ang galing nga, kulang na lang, si Normie na yung mag-route. Dumating na nga yung mga foam at sofa na in-order natin para dito sa bahay. Grabe, kahit hindi pa tapos yung bahay, halos kompleto na yung gamit natin. Wow na wow! Excited na talaga tayo makalipat dito ba? At mahigaan tong mga foam na in-order natin. For sure, masarap na yung tulog natin dito. Dahil nga, komportable na tayo. Dahil may sariling kwarto na tayo, guys. Ito lang pala ang solusyon para magkaroon ka ng sariling kwarto, no? Magpagawa ka ng bahay. Uy, kwarto lang naman yung gusto natin. Bakit? Sobrang laki na nagastos natin, oy. Pero at least, diba, sa mga susunod na buwan, komportable na tayo. At may maayos na talaga tayong matitirhan. Medyo nahirapan nga sila sa pag-akyat nito mga foam. Buti na lang din talaga na ang mga tao dito ay nagtutulungan din. Grabe, no? Ang sarap sa pakiramdam na ang pangarap mo ay unti-unti mo nang natutupad. Ganito pala yung feeling na hindi na mama mo ang bumibili sa'yo ng mga gamit para sa bahay. Na ikaw na talaga. Grabe din pala talaga ang pagsisikap nila para ma-afford yung mga ibang bagay na ginugusto natin dati. Sa ngayon na andito na ako sa stage na to, mas na-appreciate ko yung effort niya para palakihin kami ng maayos. Dati iniiyakan ko pa siya kasi ayaw niya akong iriban dahil wala talaga siyang budget. Hindi ko nga alam paano niya napagkasya yung pera kasi yung income niya sa paglalako ng kakanin ay saktong-sakto lang talaga sa mga pangangailangan namin araw-araw. Sa 11 namin magkakapatid, grabe na kaya niya talaga, kaya salamat talaga ma. Salaan ni mo, kaya napautang ka sa kuha, wala nang namugos sa imo ha. Kasalanan ko ba? Yung nagpautang ka, wala pa nga akong pera. Masay ka tamakin ba sila? Edad-berbero ka kwartal, pagtakasi ka niya, sasangit ka ka, tataynikan ka, dandan. Ngayon mga pangga, nag-aaway kami. Ilocano versus Bisaya, tapos ita-translate ng mga Tagalog. May utang kami. May utang ako, may utang. Tapos titignan kung tama yung pag-translate nitong dalawa. Kasi, Ako yung nangungutang, siya yung maniningil. Grabe po gaya, wala pa kayo kwarta, sige yung paningil sa kuha.
Grabe ka naman, wala pa nga pera. Sige, paningil ka. Hindi mo utang ka, nakalalain ka, tatagsigir na, nakangitan. Nung pinautang kita, kabait-bait mo, nung siningin nga kita, ganit ka pa. Sige mga kasuko eh, wala pa kayo kwarta, magbayad lang ko. Oo, iba. Nga, wala pa nga pera. Magbabayad nga ako. Kasalan nga gano'n, kwarta, sing-singirin ka, ang kitang bayad. Kasalanan ko pang hindi ka nagbabayad, eh, pinautang na nga kita. Wali. Mali. Dapat hindi. Tama naman yung tono. Paano na yun? Wala akong pera, kaya kita sinisingil. Kasalanan ko pa. Salaan ni mo, kaya pautang ka sa kuha, wala bang ko namugos sa imuha. Kasalanan ko ba? Nagpautang ka, wala pa nga akong pera. Magaling. Oh, siya katamakin ba sila? Nagbirbirok ka kwarta, pagpag-asikan niya, sasangit ka pa, tatayinigan ka, landan. Hop! Hindi sana sinabi mo hindi ka pa magbabayad kasi kailangan ko ng pera. Ano sabi niya? Oh, ngayon, ako na yung may kasalanan. Nung siya yung may kailangan ng pera, andyan ako para sa kanya. Pangitag kwarta kay mangutang na ng pag-uusap sa imuha, ay kabalak ka bayaran, nagita ka. Ayaw! Mahirap. Hindi ko rin na-predict eh. Translator. Ang pangit mo naman magpautang, wala pa. Parang nag-i-invent ko na rin. Hanap ka na ng ulit ng pera. Kasi mangutang ako ulit sa'yo. Huwag ka mag-alala, bayaran kita. Ay, sa bag ko, kina, magbuli ko na ta kanya mon. Oo, may sila yun. Ano yan? Ano? Break sila yun. Tangina mo, sa'yo na lang yun, nabuli ko na lang sa'yo. Dili mga kapaabot, oy, ay kabalak ka, bayaran lang kita ka. Hindi na tayo maaabot doon. Babayaran na kita. Ba't di ka makapag-antay? Babayaran ko naman. Magsisimula na nga silang magkabit ng solar para sa bahay natin. 32 panels nga ang ilalagay natin para sa bahay. Sharo talaga, hindi pa to magkasya sa 8 na aircon. Pinagsikapan talaga namin ni Norme na ma-afford namin ang pagpakabit ng solar para dito sa bahay natin. Kasi iniisip pa lang namin 8 na aircon sa isang bahay na tiba-tiba talaga yung monthly na mababayaran namin sa kuryente. Dati nga sa tinitirhan namin na 2 aircon lang, halos 13k to 14k yung monthly. Dito pa kaya sa bahay natin na 8 na aircon na, baka mapungkulan na talaga kami nito. Syempre, yung iniisip namin ni Norme ay pang long term talaga. At least ngayon, kung biglaan man yung gastos natin na malaki, sa mga susunod na buwan ay hindi ganun kabigat yung monthly dues natin sa kuryente. Buti na lang din talaga na may kwarto tayo dito sa 3rd floor para double purpose ba, malagyan din natin ng mga panel para sa solar. Ganun din para sa garahe natin. Alam nyo, habang sinisimulan tong pagpagawa natin ng bahay, matagal na din talaga namin pinaplano kung saan pwede malagay yung mga panel para sa solar. At buti na lang talaga yung space dito sa taas, sa kwarto ng 3rd floor at doon sa garahe natin ay saktong-sakto lang talaga. Kasi dati akala talaga namin na kailangan pang i-extend ang bubong dito sa 3rd floor para magkasya lang yung mga panel para sa solar. Dati din nag-aalanganin kami dahil nga sa paglalagyan ng panel. Pero grabe, parang perfect match talaga na nasakto lang yung mga space sa bubong. At alam nyo ba, yung panel na binili natin para dito sa solar ay nagcha-charge siya back to back. Ito nga kasi yung solar na bago ngayon. Dati kasi isang side lang ang nagcha-charge. Halos nakagastos nga tayo ng 500,000 para sa materyales lang. Pero kahit pa paano, medyo nakatipid pa talaga tayo nito. Kasi nung una, marami din tayong pinag-inquiran. At masaya kami kasi may dumating na tao na parang plinano talaga ng Panginoon na mamit natin para tumulong sa pangangailangan natin dito sa solar. Nung panahon nga na sobrang ipit na namin financially, nasabi namin ni Norme na sige, hindi na lang muna
muna tayo magpapakabit ng solar para focus na lang muna sa pag-finish ng bahay. Kaso nga lang, pag gagawin namin yon, mas mahihirapan kami. Mas okay kasi na nakaset up na siya na hindi pa na-finalize yung ceiling para wala talaga makita na mga wiring. Kaya naman, todo sikap talaga oy para ma-afford ba. At sa awan ng Diyos, nangyari naman. At syempre, masaya kami dahil sa wakas natupad din yung pangarap namin, lalong-lalo na ni Norme na magkaroon ng sariling solar sa bahay. Kasi hindi lahat ng tao ay nagkakaroon ng oportunidad na magkaroon ng solar kasi kung gustuhin, siguro lahat ng tao gusto talaga magkaroon ng solar para makatipid talaga sa monthly expenses. Sabi nga nila, ang lifespan daw nitong solar ay nasa 15 to 20 years. For example, kung wala tayong solar tapos yung monthly natin ay nasa 45,000, sa isang taon sa kuryente na expense natin ay 540,000. Tapos i-times natin siya sa 15 years, nasa 8,100,000. Tignan nyo naman kung gaano kalaki yung masisave natin in a long run. So goods na goods talaga yung mag-solar. Nakikita nga namin sa ibang bansa nung pagpunta namin sa Japan, yung mga bahay doon halos solar talaga sila. Pero ang kagandahan talaga doon, pag may excess sila na na-charge galing sa solar, ay babayaran sila ng gobyerno. Pero sa part natin, okay lang na wala as long as nakakatipid tayo sa monthly expenses natin sa kuryente. Yun lang talaga ang pinaka-goal namin kung bakit nagpakabit kami ng solar dito sa bahay. Kasi nga, aside sa 8 na aircon, meron din tayong ibang appliances. At itong pinakabit natin ay nasa 16 kilowatts nga. Puspusa na nga ang pagbatak para sa preparation sa pintura natin dito sa first floor. Medyo natagalan nga ang pagpintura dito sa first floor kasi inuna yung third floor at second floor natin. Excited na nga kami sa magiging outcome dito kasi for sure naman pag natapos na yung pintura, mas gaganda pa tong bahay natin. So kahit nasabi ko na last vlog kung bakit Santa Clara yung ceiling na napili natin, ngayon sasabihin ko na naman ulit para mapanood ng mga taong hindi nakakita nung vlog na yon. Oo, marami ng magaganda na mga bago ngayon, mga PVC. Pero ang forma kasi ng mga PVC na ceiling, parang kahoy din siya. Tapos yung napili kasi natin ng mga tiles ay pahaba din yung mga size. Kaya kung i-imagine ninyo na halos same lang ang forma ng tiles at saka ceiling, kung tutuusin, pangit din talaga siyang tignan. Kaya naman, napunta talaga tayo dito sa Santa Clara. Sabi naman nila, matibay at maganda din tong gamitin. Kasi ginagamit nga daw to sa pandagat na mga gamit. At sabi nga daw nila, mas mapapagastos nga daw tayo dahil Santa Clara yung ginamit natin dahil aside sa pagbata, magpa-primer na naman at magpipintura. So parang ang taas talaga ng proseso compared sa PVC na ceiling na lang ang kinabit natin. Maraming salamat talaga sa mga suggestion nyo. Hayaan nyo, pag magpapagawa tayo ulit ng bahay, lahat ng suggestion nyo, iisa natin doon para wala talagang magtatampo sa inyong lahat ba. Mas masaya naman siguro pag ganun. Nung nakaraang week nga, nagkaroon tayo ng problema dito sa pagpintura. Buti na lang talaga na solusyonan agad natin para tuloy-tuloy na ang pagpintura natin dito sa bahay. Kasi after dito sa first floor, meron pa tayong mga fence na pipinturahan din. Almost done na dito sa sala at sa dining natin. Pero yung mga kwarto at mga CR dito sa first floor ay hindi pa talaga. Iniisip nga namin kung aabot ba talaga sa panahon na gusto namin mag-blessing dito sa bahay. Parang sobrang labo na kasi aside sa pagpipintura, marami pa ding kulang dito sa bahay kahit almost finished na siya. Ay, at least araw-araw umuusad, may progress tayo. Oo, nasi-share namin sa inyo yung mga nararamdaman namin kung minsan nadidismaya kami or nalulungkot sa mga nangyayari. Pero alam nyo ba, hindi talaga lahat yung nasasabi namin o nababahagi namin sa inyo. At okay lang yon, at least nasolusyonan na natin yung ibang problema. Medyo malayo pa talaga tong bahay pero at least malayo na din compared sa abandoned building na nabili natin. Madami nga din nasasabi na hindi dapat natin tawaging abandoned building tong bahay natin. Pero kasi wala lang sa amin yon kasi proud naman talaga kami. Nagaling siya sa abandoned building at pinaganda natin. Dati siyang pinabayaan. Pero tignan nyo naman ngayon, gumaganda na siya. Hindi na din masama sa mga dating naglalako lang ng kakanin. Ngayon ay may sarili ng bahay.